Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So naalala nyo ba mga sinabi ni Coach Chad Reyes na Italy is Italy, kaya naman ang focus talaga nila sa ngayon ay ang talunin ang Dominican Republic at Angola upang makuha ang dalawang panalo dahilan upang makabante tayo sa second round. Dahil malabo nga daw talaga na matalo natin ang Italy dahil palagi nga tayo nitong tinatambakan. Well, ang Dominican Republic ay nagkaroon na nga ng friendly game for the first time kasama ang kanilang NBA All-Star big man Karl Anthony Towns. Nakalaban nga nila ang bansang Canada na talaga namang star-studded. Andyan si Shai Gilgeous-Alexander, Nickeil Alexander-Walker, Dillon Brooks, Kelly Olynyk, Dwight Powell, RJ Barrett, Corey Joseph at iba pa. Ang team din na ito ng Canada ay tinalo din sa friendly games ang Germany na may Dennis Schroeder, Franz and Moritz Wagner at ang reigning World Cup champion sa Spain. Ganun pa man, tinalo nga ng Dominican Republic ang Canada sa score ng 94-88 at yan ay pinangunahan ni Karl Anthony Towns na nagtala ng 20 points and 6 rebounds. So yung supposed to be nga na mas madali na kalaban natin kumpara sa Italy ay tinalo ang powerhouse team ng Canada na tinalo din ang bigating team ng Spain at Germany. So talagang mabigat pa din nga ito mga kaibigan. Ganun pa man, ayon nga kay Coach Chad Reyes ay ang goal niya ay makakuha ng dalawang panalo upang umabante sa second round and hopefully ay sapat na ito upang makuha ng iisang pwesto ng Asian team sa darating na 2024 Summer Olympics. Ngunit in order for us to achieve that, kailangan muna natin na manalo kontra sa Angola na tinalo din tayo noong 2019 FIBA World Cup at isa sa Dominican Republic na again tinalo ang powerhouse team ng Canada na tinalo din ang ibang mga bigating teams o kaya naman ang Italy na palagi tayong tinatambakan na mahigit pa sa isang buwan tuwing nagkikita tayo. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay kakayanin natin na makuha ang dalawang panalo at umabante sa next round para sa susunod na Olympics? Habang isang bagay naman ang binulgar ni Dadin Quinito Henson, yan nga ay nang ibalita niya sa kanyang Twitter account na siyam na player ng Ivory Coast ay pinanganak sa labas ng kanilang bansa. Hindi din umano nito nakuha ang kanilang mga passport sa bansang ito before turning the age of 16. Isang bagay na issue sa madami sa ating mga Filipino-American players. At least 22 years old na nga daw ang edad nito nang sumali sa team, habang ang Dominican Republic naman ay may 5 player na pinanganak sa Amerika. So ayun nga po mga kaibigan, ang tanong ni Sir Quinito ay bakit tayo lang ang dinidiin? Ang daming ang bawal kay Jordan Clarkson kahit na madami naman tayong patunay o mga bagay na tumutugma sa requirements para makapaglaro siya sa ating bansa as a local player. Just imagine nga kung pwedeng maglaro si JC as a local at pwede pa tayong mag-naturalize ng isang player. Tiyak nga na may laban talaga tayo sa mga bigating team sa buong mundo. Ganun pa man, kahit gaano nga katindi ang ating mga ebidensya, ang former NBA 6-Man Player of the Year award winner ay hindi talaga pinapayagan na maglaro para sa Gilas Pilipinas bilang isang local player. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?